Sa pinakadulong bahagi ng Barangay Malinaw, may isang sapa na hindi minamarkahan sa mapa. Maliit lamang ito kung titingnan. Manipis na agos ng tubig na gumagapang sa pagitan ng mga makakapal na puno ng kawayan at balete. Ngunit sa lugar na yon, may isang tahimik na batas na sinusunod ng lahat. Huwag lalapit sa sapa kapag palubog na ang araw. Hindi dahil sa baha, hindi dahil madulas ang mga bato, kundi dahil may mga nilalang daw na nagigising kapag humihina na ang liwanag. Ako si Daniel, isang dokumentarista, naghahanap ng mga kwentong hindi maipaliwanag. Narinig ko ang tungkol sa sapa mula sa isang matandang lalaki sa palengke. Habang nagtitimbang siya ng isda, bigla niyang sinabi, "Kung gusto mo ng kwentong totoo, puntahan mo ang sapa sa Malinaw, pero huwag kang mag-isa." Noong una, inakala kong panakot lang. Ngunit, habang mas marami akong kinakausap, mga mangingisda, magsasaka, pati mga kabataan, iisa ang lumilitaw na detalye. May umiiyak sa gabi, may mga yapak sa tubig kahit walang tao, at may mga mata raw na sumisilip mula sa ilalim ng agos. Dumating ako roon bandang 3:00 ng hapon. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Walang huni ng ibon. Walang kuliglig. Tanging tunog ng dumadaloy na tubig na tila may sariling hininga. Ang sapa ay malinaw, ngunit may kakaiba rito. Ang lalim nito ay parang masyadong malalim para sa lapad nito. May mga batong hugis paanan ng tao, pero hindi normal ang sukat. Mahahaba, maninipis, parang hindi pang tao. Habang nagsiset up ako ng kamera, may naaamoy akong mabango. Parang bulaklak na hindi ko matukoy. Ngunit, walang namumulaklak sa paligid. Biglang huminto ang agos ng tubig. Hindi tuluyang tumigil, kundi parang may pumipigil mula sa ilalim. At doon ko narinig ang bulong. Hindi malinaw ang salita, ngunit malinaw ang pakiramdam. May tumatawag. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang sapa ay tirahan ng mga tagabantay ng tubig. Mga nilalang na mas matanda pa sa baryo. Hindi sila mga multo at hindi rin sila mga tao. Inilalarawan silang may balat na parang basa kahit nasa lupa. Mahahabang daliri na may webbing. Mata na itim, parang walang puti. Lumilitaw lamang sila kapag may taong nagtatagal, may taong nakikinig sa tawag, o may taong may mabigat na dinadala sa loob. Hindi ko namalayan ang oras. Biglang nagdilim ang paligid. Parang may humarang sa araw. Ang mga puno ay tila mas lumapit. Ang hangin ay biglang lumamig. At doon ko nakita ang unang anino sa tubig. Hindi ito reflection ko. Gumagalaw ito ng hiwalay. May isa pa at isa pa. Tatlong anino na umaangat mula sa ilalim ng sapa. Hindi umahon, kundi umaangat na parang usok sa loob ng tubig.
may narinig akong iyak ng bata. Malinaw, malapit. Ngunit alam kong walang bata roon. Ang kamera ko ay biglang nag-static. Ang ilaw ay kumurap at sa mismong harap ko may kamay na lumitaw mula sa tubig. Mahaba, maputla at may kuko na parang batong hinasa. Hindi ako makagalaw. Sa likod ko, may boses ng matanda. Huwag kang lilingon. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon. Hindi sila kumukuha ng katawan. Dagdag niya. Kinukuha nila ang alaala. Kaya ang iba umuwi. Pero hindi na sila pareho. Hinila niya ako palayo sa sapa. Habang papalayo kami, narinig ko ang sabay-sabay na bulong. Parang galit, parang lungkot. Pagdating namin sa dulo ng daan, biglang bumalik ang mga tunog ng paligid. Parang walang nangyari. Paglingon ko, wala na ang matanda. Kinabukasan, pinalikan ko ang footage. Walang anino, walang kamay, walang iyakan. Pero sa huling segundo ng video, bago ito mag-cut, may mukha sa ilalim ng tubig. Nakangiti at nakatitig diretso sa kamera. Hanggang ngayon, may mga taong nawawala malapit sa sapa. At may mga umuuwi na tahimik na lang. Parang may iniwan doon. Sabi ng mga matatanda, hindi masama ang sapa. Pero hindi lahat ng dumadaloy ay dapat sundan. At kung sakaling mapadpad ka sa isang sapa na masyadong tahimik, makinig ka. Dahil baka hindi lang tubig ang umaagos.